unahin nga natin muna si Attorney Gilbert. Sige, oo, Kaloy, kasi si Attorney Gilbert, asan siya ngayon? Ando doon sa Netherlands. Oo, unahin na natin. Nung oras ngayon doon. Baka madaling, patulog na siguro si Attorney Andres. Unahin po natin sa usapin po ng kaso ng dating Pangulong Duterte. Bago po tayo dumako sa ating mga headlines po mga kapuso. Mukhang may kontrobersya doon sa, nga naman, ba't magtatanong regarding reaksyon ng gobyerno? Ang tinanong nung yung mga taga-ICC naman kasi. Ang tinanong siyempre, yung lawyer ni dating Pangulong Duterte. Kaya tuloy may mga reaksyon sa iba't ibang mga kampo, mga stakeholder po dyan, lalo na ho yung usapin ng interim release at babalik sa Pilipinas. Wala namang problema kung tutuusin, pero mukhang yun lamang pagtatanong, yung dapat magbigay na komento, mukhang hindi ho yata yung doon nagkaroon ng problema at reaction po mga kapuso. Si Attorney Gilbert Andres, ICC List of Counsel, Executive Director ng Center for International Law. Attorney Andres, sir, good morning po sa inyo. Pasensya na pang-istorbo ho namin dito sa Pilipinas. Si Orly Trinidad po ito sa DCW. Attorney Andres. Magandang umaga, Orly. Magandang gabi din dito sa The Netherlands. Maraming salamat at ginulo namin yung kasi maraming nagtatanong, maraming tatanong sa akin. Ano ho ba talagang intriga? Ano ho ba talaga nangyari? Bakit naki-question yung pagbibigay o pagpapasok ng mga testimonya patungkol sa interim release na sinasabing walang magiging problema o walang reaksyon ang pamahalaan po ng Pilipinas na hindi naman yata tinanong ang gobyerno po ng Pilipinas. Attorney Andres, pakipaliwanag po itong kwento sa likod ng balitang ito. Actually, siguro ito, based to sa, sinabi po ni Yusek Claire Castro. Ay, sinabi lang po ni Yusek Claire Castro na, kung ano man yung decision ng ICC, hindi po ito i-oppose ng Pinas. Ngunit, iba po yung sinabi ng defense. Sinasabi ng defense na hindi po tutol sa interim release daw ang gobyerno ng Pilipinas. Hindi po totoo yan. Kasi iba po yung sinabi ng gobyerno. Sabi ng gobyerno, kung ano man maging desisyon ng ICC, respetuhin ng Pilipinas. Unang-una, tinanong ba ng ng ICC ang panig ng gobyerno ng Pilipinas o ang tinanong lang nila ay yung defense panel? Magandang tanong yan, Orly. Una, walang tinanong ang ICC sa Pilipinas. Okay. Anyway, sinasabi naman ng Pilipinas, hindi na siya state party, kaya hindi po tinanong ang Pilipinas. I think nasa yung public statement ni Yusek Claire Castro na magsasubmit, respetuhin ng Pilipinas kung ano man maging desisyon ng ICC. Ngunit, yun nga, may sinabit yung defense na hindi naman siya naaayon dun sa sinabi ng Pilipinas. Hindi siya accurate, hindi po siya precise. Okay, paano yung may paparating sa ICC at may paliliwanag yung talagang stand ng gobyerno ng Pilipinas, Attorney Andres? Simple lang. Pwede po mga biktima po magbigay ng views and concerns nila para iparating talaga kung ano yung nakalagay sa statement ni Yusek Claire Castro. In fact, na-cite naman po siya verbatim dun sa sinabit ng defense. Bagkus yung interpretation ay mali. Okay. Ang issue lang pala dito yung interpretasyon ng panig ng Pilipinas. Pero ika nga sa madaling salita, may mga nagpapahiwatig din na wala namang problema siguro kung talaga bibigyan interim release at ibabalik dito. Pero ang babigat dito ay yung paninindigan o stand din ng mga biktima. Attorney Andres, ano po? Tama yan, Orly, kasi itong ICC proceedings, isang victim-centered proceedings po ito. Tsaka number 2, hindi lang po basta-basta mapapabalik si Mr. Duterte sa Pilipinas. Alam ko pong mga kababayan natin, sinasabi, bring him home. Pero hindi po yan ganun kadali. Kasi una, nasa kustodiya siya ng ICC. Ikalawa, kailangan po mag-agree ang Pilipinas. At tingin ko po, dahil na voluntarily surrendered na siya sa Pilipinas, ayon po sa ating batas, hindi lang po, I don't think na i-accept po siya ng Philippines. Kaya kailangan po kasi ang isang estado ay pumayag po
So, yun. At in the first place, wala pa naman pong nagagrant pang interim release para kay Mr. Duterte. Kaya sa tingin ko, premature pong lahat ng mga usap-usapan. Hintayin po natin. Paano kaya lumutang yung reaksyon ng Pilipinas considering na mukhang hindi pa talaga natatalakay, hindi pa talaga nabibigyan ng bigat kung pagbibigyan yung request ng interim release sa Attorney Andres. Tama ba yan? Mayroon kasing sinabit yung defense. I think last Friday na post po siya dun sa ICC website. Isang manifestation tungkol nga sa naging statement, public statement ni Yusek Claire Castro na binigyan na po ng interpretasyon ng defense. Ngunit mali po yung interpretasyon. Nasabi kasi nila, hindi salungat, hindi object ang Pilipinas. Wala pong ganong statement si Yusek Claire Castro at pwede po nating ma-check. In fact, kinlarify na po ni Yusek Claire Castro yun. May term dyan ang mga abogado yung diskurso na nakafocus doon sa posibleng result. Sa halip na pag-usapan kung talaga mabibigyan yung pinaka-main issue, yung pinaka-main topic, which is the interim release. So hindi pa ho talaga na pag-uusapan, hindi pa ho nalalagay sa mesa o sa discussion table kung titingnan natin yung usapin ng interim release at yung posibilidad na i-grant ito for former President Rodrigo Duterte. Tama ba, Atty. Andres? So wala pang desisyon ang President Chamber doon sa application. Nag-submit lang ng petition yung defense. Matagal na silang submit. Ang sinubmit nila ay isang manifestation. Okay. Tungkol doon sa public statement ni Yusek Claire Castro na mali naman ang interpretasyon ng defense. Pakipaliwanag nga sa amin, hindi sana isa usapin ng ICC Attorney Andres kasi minsan nagugulo din ako pag may mga ganyang mga development tapos biglang makikita natin, mapapansin natin na lihis sa minsan na obserbahin natin sa mga korte meron tayo sa Pilipinas. Unang-una ho muna, doon sa pagbibigay ng yung nakatakda sana ngayong Setyembre na pagbasa ho ng kaso, ano ho ba talaga nangyari at bakit parang pinagbigyan na ito ipagpaliban, Attorney Andres? Okay, ang tawag po dyan, confirmation of charges. So, wala talaga siyang equivalent sa ating Philippine domestic proceeding. So, hindi arraignment o hindi pa po kasi pre-trial pa po itong confirmation of charges. Ito po titingnan sana ng pre-trial chamber yung magiging ebidensya ng prosecution at titingnan nga kung talagang dapat ituloy sa trial o parang siya pang filter kasi ang isang confirmation of charges. Ngunit na-postpone po ito sa dahilan na yun nga meron kasing allegation ng defense na tungkol sa fitness daw ni Mr. Duterte to stand trial. Kaya ang ginawa po ng trial chamber, pinospone po, ngunit hindi po indefinite ang postponement na siyang pinanalangin ng defense, hindi po indefinite. Bagkus limited period lang po postpone. Parang kung anong kalagayan ni Mr. Duterte para po sa trial. Hindi ba to minsan may paraan, alam ba, sabihin na for issue of usapin ng kalusugan, hindi muna may paraan naman ng ICC para matukoy kung tama itong gantong mga ipinipresenta ng mga abogado, tama po ba, attorney, at makita kung talagang itutuloy o dapat i-postpone itong ganitong mga tinakdanan nila na mga confirmation of charges, for example? May paraan talaga siya, kaya ang proseso po ngayon, sinusuwi si Mr. Duterte dun sa kanyang tinatawag na fitness for trial. At tinitingnan muna, sinusuwi muna ng mga eksperto. So, makikita at ma-expect natin na may eksperto ang prosecution. At meron, I think, ang pre-trial chamber, pwede din po silang mag-appoint na kanilang eksperto. At meron na kasing previous na expert report yung galing sa defense at galing dun sa tanalaga ng registry. Kaya maganda po lahat po ito mabasa, makita at masuri po ng pre-trial chamber para talagang inform ang kanila pong decision. Pero kami naman, ang aming paniniwala sa mga biktima talagang fit na fit si Mr. Duterte to stand trial kasi sa isang public statement ni VP Sara Duterte, tinanong siya, sabi niya okay naman,
yun nga si Mr. Duterte, nag-usap pa sila tungkol po sa politika, sa flood control at sa love life po. Parang ano nga, no? Parang pag kinausap yung si VP Sara, yung ilang mga kapatid, okay. Pero pag kinausap mo si Attorney Nicholas Kaufman, parang kailangan ma-check ng doktor. Kaya minsan nag-aalala yung mga taga-suporta ng dating Pangulo. Ano ba talaga ang sitwasyon ng dating Pangulo Duterte, Attorney Andres? Tapos, gusto ko yung dagdagan, Orly, na ang any suspect sa ICC, talagang tinitingnan po at talagang yung welfare ng isang suspect talagang tinataguyod po ng ICC. Bakit? Kasi international standards po. So kung may pangangailangan, kung may kailangan pong medical o psychological o psychosocial, pinoprovide po yan ng ICC. Dahil yun nga, nirespeto na lang yung international human rights ng any suspect po. Bakit habang may ganyang mga pag-uusap at mga usapin, Attorney Andres, kasi kami, kahit pa paano, nakakakuha kami ng impormasyon mula po sa inyo. Ikaw at yung ilang mga tinatawag na mga ICC accredited lawyer. Pero yung iba parang nakukuha nila yung mga impormasyon na gano'n-gano'n na lang. Tulad na lamang nung i-check daw ito i-check daw ito ng ating embahada. Wala naman yata problema doon kasi yun ay obligasyon ng DFA. At saka ito pang isa, magiging dating dating Senador Trillanes, i-check din daw ang dating Pangulo. Bakit nga ganito mga balita na parang napakadaling gawin? Alam naman natin na may prosesong dapat sundin sa ICC, Attorney Andres. Oo, kaya nga kailangan talagang suwiin ang mga news reports, kailangan po talagang suwiin yung mga informasyon na ating tinatanggap. Huwag lang po tayong maniwala kaagad. At yun naman po sa DFA, dalawang punto lang po. Una po, nasa Vienna Convention on Consular Relations po yan. Isa po yan sa mga powers and functions po ng consular offices ng mga embahada sa mundo kagaya po ng Pilipinas. Pwede po sila mag-check ng kondisyon ng isang detainee po na Pilipino. Ikalawa po, based naman po sa regulations ng registry, pwede naman po yan basta may pahintulot ng isa pong suspect o isang detainee po. At dahil po yan po regulasyon, pwede mo nating i-presume na meron pong pahintulot po yung pag-welfare check po ng DFA sa kay Mr. Duterte. Paano po kung halimbawa ito, yung anak si Vice President Sara Tutol, ano hong mangyayari ho kaya pag ganun, Attorney Andres? At the end of the day, it's really the detainee who will determine that. Hindi po yung pamilya niya, yung detainee po. Kasi siya po yung right holder, siya po yung subject po ng regulations at procedure po ng ICC. With the assumption, of course, na ang detainee ay makakapag-desisyon para sa kanyang sarili. Tama po yan. Pero yun nga, paniniwala namin, kayang-kaya pong magdesisyon ni Mr. Duterte sa kanya pong kalagayan at sa kanya pong mga anumang choice niya. Kasi yun nga, nakausap pa siya ni VP Sara Duterte. Alright, Pangulo na lang siguro. Habol ka na lang yung binanggit ko kanina, yung post na na-check daw ni dating Senador Trillanes, ang dating Pangulo. May balita ba kayo doon? Wala akong balita dun, Orly. Hindi ko alam yung post na yun Bagkus ang pwede lang talagang makipag-usap. Pwede yung talagang pamilya at abogado. Ang isang detainee po. Kasi talagang napaka-stricto po ng ICC sa kanilang mga regulasyon. Okay, panghuli na lang siguro, Attorney Andres, nung nakaraang linggo kasi, ito yung lang kaya kami napatawag Ang daming binabanggit na redacted. Ibig sabihin yung, ang tawag yan, nakatakip, ano po? Tama ba yan? Ano ba sa Tagalog talaga itong redacted? Nalilito ako anong tamang term na dapat gamitin dito technically as a lawyer Yung mga kaso, like mga 3 counts of murder, 48 incidents of killing, 78 victims, with your name at saka name pa ng ibang mga dudod. Orly, gusto ko lang linawin, hindi siya 3 counts of murder, kundi 3 counts of crimes against humanity for murder. For murder, okay. Kailangan kasi nating ma-differentiate kasi sa atin yung count yung number ng napatay, na murder.
hindi po ganun sa ICC. Yung 3 counts of crimes against humanity for murder, marami pa pong murder na kapaloob doon. Sa count 1, I think, 19 murders. Maraming murder incident doon sa isang incident na iyon. Sa isang count lang. Sa isang count, maraming incident. Okay. So, in fact, mga number 76 yung murdered victims. Pero, gusto ko linawin, sinabi niya doon sa document containing charges na hundreds po yung na-murder, napatay. Doon nang naging mayor po si Mr. Duterte sa Davao at thousands naman po nung naging presidente po siya. Okay, pati yung mga pangalan na mukhang apelido lang yung nakita namin, dalawa doon yung may Aguirre, may De La Rosa. Ano po itong mga names na to? Okay, names po to Orly dun sa pre-confirmation brief. Hindi siya dun sa document containing charges. Okay. Dalawa kasing pinahil. Parang briefing, parang briefer ito. Ang pre-confirmation brief kasi dun nakalagay kung ano ba yung mga ebidensya o na pwedeng magturo kay Mr. Duterte. At dun po yung pangalan nga, yung apelyedong Aguirre at yung apelyedong De La Rosa. Ngunit naka-redact yung first name. Alright. Nakatakip o nakatago. Anyway, Attorney Andres, kami napapasalamat dito sa mga impormasyon. Pasensya ka na at kinakailangan namin i-adjust ang inyong oras ng tulog dyan. Marami ho sa mga nagtatanong sa akin kung ano ho itong mga pangyayaring ito, development ito dyan po sa Netherlands. Attorney Andres, maraming salamat muli sa inyong paghatid po ng mga impormasyon at mga sagot sa mga katanungan po natin mga kababayan. Thank you, sir. Welcome Orly at mabuhay po tayo. Sa ulitin po, Attorney Andres. Maraming salamat po sa inyo. Mga kapuso, ating po nakausap, Attorney Gilbert Andres, isa pong ICC accredited lawyer at siya rin po ay ICC List of Counsel, Executive Director ng Center for International. Magbabalik po ang naman ng mga balita, 4 na minuto, 6:00 na. Buenang manong balita sa Super Radio DCWB.